So, yun na nga mga sangkay, nagkanda gulo-gulo na at nagkaharapan na. Yo guys, what's up? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel at ito pag-usapan po natin ngayon mga sangkay. Ang harapan no, ng mga manggagawa at kay Tolentino kasi naudlot mga sangkay yung bariya na nga lang na umento sa sahod sa NCR. Naudlot pa. Natawa na nga lang ako dun mga sangkay nung nabalitaan ko yun kasi alam nyo, bariya po talaga yung 85 pesos. Tapos mauudlot pa, anak ng tokwa, grabe naman yun. So pag-usapan po natin kung ano po ang nangyari mga sangkay. Anyway, bago tayo magpatuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, guys, subscribe nyo na po para lagi po kayong updated sa mga vlog po natin. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, so eto nga po mga sangkay yung harapan ngayon nila Tolentino, Secretary Tolentino po ito, no? At marami kasi ang nagprotesta, no, sa DOLE. Marami po mga manggagawa, mga sangkay. At ako, sabi ko nga, sana hindi lang 85 pesos ito yung idagdag sa sahod ng mga manggagawa, mga sangkay, kundi mas malaki pa. Pero kasi ang problema sa Pilipinas, kontrolado po tayo ng mga oligarko. Biruin nyo mga sangkay, sino ang kumontrol, sino pong humarang para po hindi matuloy itong dagdag taas ng sahod ng kakapiranggot lang mga sangkay? Negosyante din. No? Negosyante din po ang humarang. So ganyan po kalupit sa Pilipinas mga sangkay. We are controlled by businessman or mga negosyante, mga sangkay ang kumukontrol sa ating bansa. Kahit nga po yung mga politiko eh. Akala nyo, mga politiko yung hari? Hindi. Ang mga hari, na tunay mga sangkay, mga negosyante. Kung ano po sabihin nila, sinusunod lamang po ng mga politiko. Ganyan sa ating bansa. At matatapos lang yan kung papapasukin yung mga dayuhang negosyante sa Pilipinas. Yun lamang po mga sangkay yung solution dyan. Kasi ngayon, sila po talaga yung hari, mga sangkay. Oh. 'Di ba? O, tingnan po ninyo ang balitang to. Forum, attorney, ng abogado. Yan, nagkaharapan po si Secretary, ito po ay Secretary ng DOLE, si Tolentino, kaharap po yung mga manggagawang nagpoprotesta. Pareho tayong abogado, ang forum ay husgado. Kaya ngayon may hearing. Pero ginigit lang din namin po sa inyong department, si Department of Labor naman. Para tindigan ang sahod na galing mismo sa inyong sariling proseso. Opisina nyo yan eh, sa inyo yung Regional Wage Board. Diba? So, ang in-expect namin mga manggagawa ay tindigan ng Department of Labor. Hindi ba natin tinitindigan? Doon po sa inyong interview, Tindigan ng Department of Labor. Sabi ni Tolentino, hindi ba namin tinitindigan? Ulitin natin. yung mga manggagawa ay tindigan ng Department of Labor. Hindi ba natin tinitindigan? Yan na. Doon po sa inyong interview, ewan ko lang po kung na-misquote kayo. Huwag kayo maniwala doon sa mga iba. Mas mahalaga yung magkakaharap tayo ngayon. So, sige po, Kaysa wala doon po problema. Pwede ba ako magtaas ng boses? Kanina pa kayo nagtataas ng boses. Ganito. Yan na, nagkakataasan na po ng boses. Kaysa maniwala kayo sa mga interview, magkakaharap tayo ngayon. Ito yung pakinggan nyo. Pinaglalab. Ito, sabi ko nga, kalma lang kayo. Ito, pinapataas ko pa yung tubo. Sabi, ganito. Tingnan natin kung ano mangyari ngayon. Alas 9 nag-hearing, 10 minutes na. 10 minutes na. Brad, Pwede ko ba ipagpatuloy? Yung mga interview kasi yung iba pinuputol, yung iba social media, pinaglalaban po natin yung karapatan ninyo. Katatapos lang ng meeting natin sa taas. Alam mo yung ginawa ko? Attorney, ganun katagal ka ng attorney. Nagtatayo ako ng law. Labor Arbiters, Labor Attorneys Office, para PAW. Para lahat ng manggagawang Pilipino ay magkaroon ng libreng abogado. so hindi po totoo yung sinabi niya na quoted kayo. Ako po kasi tinanong sa interview eh. Nang sabi niyo daw ho ay respetuhin ninyo ang proseso ng regional trial court. Re-respetuhin natin din lang officer of the court. Pero maliwanag ko walang jurisdiction ng court. Yun na nga lalabas sa hearing. No. Hindi
naman ako para mag-decide na Pero Mainit na po si Tolentino, mga sangkay. dapat din po may public statement kayo Ito, na public- walang jurisdiction o po. pag yung, ulitin artist. ko, si judge ang dapat magpaliwanag kung paano niya binayolate yung section 126. Kasi dapat hindi nangingialam ang korte dyan eh. Tapos sa Pasig pa, tapos dinamay lahat, buong Metro Manila. Pero alam nyo guys ito, sana dumating yung panahon mga sangkay na buksan na po yung ekonomiya natin, yung bansa po natin ng mas maluwag. Gawing 100% yung ownership sa mga dayuhang negosyante. Kasi hanggat 60-40, kasi sa ngayon mga sangkay, 60-40, bago po makapasok yung mga dayuhang negosyante sa Pilipinas, kailangan po nilang sumunod sa sistema. Kailangan nilang makipag-partner. Kung halimbawa, ako dayuhan, magnenegosyo ako sa Pilipinas. Bago ako makapagpatayo ng negosyo, kailangan ko maghanap ng kapartner sa negosyo na isang Pilipino. At ang mangyayari dyan mga sangkay, 60% sa ownership sa kanya. At ako na may-ari ng negosyo, 40% lang sa akin. Kaya wala pong pumapasok ng mga dayong negosyante sa Pilipinas. Kakaunti lang. So anong nangyayari? Konti lang ang trabaho, ang baba ng sweldo. Bakit ang baba ng sweldo? Kasi nagtatrabaho po yung mga Pilipino sa mga oligarko. At itong mga oligarko, binabalasubas, inaargabyado lang yung mga Pinoy. Biruin nyo, magkano po yung minimum wage ngayon? 600 plus or almost 700? Minimum? Grabe naman, mga sangkay, samantala sa ibang bansa like Singapore, 4,000 po doon. 4,000 pesos. Mahigit almost 5,000 nga, mga sangkay. So, talagang mahirap na labanan to sa ngayon. Kasi nga po, kita nyo, magtataas ng pasweldo. 85 pesos lang. Pampira, alam nyo kung maraming mga dayuhang negosyante sa Pilipinas, dadami ang trabaho, tataas yung sweldo. Kasi wala na po magagawa itong mga oligarko eh. Kasi itong mga dayuhang negosyante, natural, matataas po yung pasahod ng mga yan. O matataas po magpasahod. Parang pumupunta po tayong ibang bansa para magtrabaho, di ba? Mataas yung pasahod po doon. Ganon din po ang mangyayari. Kung mamumuhunan sila sa ating bansa. Pero since sarado po ang ating ekonomiya sa mga dayuhang negosyante, kontrolado po tayo ng oligarko. Ang baba ng pasweldo, di ba? Jurisdictional issue. Constitution pa ang pinaliwanag ko kanina. Article 13, Section 3, Atty. Nagkainitan na mga kababayan. Ang dami na Okay, so ayan po ang nangyayari. Hinarap po si Secretary Tolentino ng maraming mga manggagawa dahil nga po dyan mga sangkay. Ang baba po talaga ng pasweldo. Tapos 85 wage hike, hindi binigay. Hindi agad binigay, anak ng toko, na-hold pa eh. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.